What's so super about a super visa? Hi, this is Lou, your immigration lawyer. So in this video, pag-usapan natin kung ano ba talaga itong super visa na naririnig natin kung saan-saan. At anong diferensya nito sa isang regular visa? Siguro una sa lahat, let's take 2 steps back. Ano ba ang visa? Well, kung magiging academic tayo, ang visa ay galing sa Latin, yung tinatawag nating visum na literally nakita. So in other words, bine-verify ng isang consular officer na nakita nila ang inyong desire or intention to visit a particular country. Pero in layman's term, para sa mga normal na tao kagaya natin, ang visa ay isang dokumento na ina-attach sa isang pasaporte para magkaroon kayo ng otorisasyon para mag-travel into a particular country. So alam naman natin, ang isang Philippine passport holder para pumunta ng Japan, kailangan ng visa. Normally, for Filipinos who want to go to Canada, kailangan din nila ng isang visa unless exempt sila. Yes, you heard that right. There are instances na ang Filipinos ay exempt from applying for a visa to Canada. So isang example po dyan, kayo pong meron mga US non-immigrant visa, halimbawa visitor visa to the US, eligible po kayo na mag-apply ng electronic travel authorization to Canada. At ang ibig pong sabihin nito, pwede po kayong mag-travel to Canada by air. So kung lilipad po kayo papuntang Canada galing ng Amerika or ng Japan or ng Pilipinas, hindi nyo na po kailangan ng actual physical visa sa inyong passport, kung hindi isang electronic travel authorization. Advantage, ang electronic travel authorization ay 7 Canadian dollars lamang versus ang isang regular visa to Canada, $100. So, again, babalik tayo dun sa tanong natin, what's so super about a super visa? Well, una sa lahat, yung super visa, sino ba ang pwedeng mag-apply dito? Yung mga parents and grandparents po ng isang Canadian permanent resident or ng isang Canadian citizen, kung gusto po nilang pumunta sa Canada at manatili sa Canada ng more than the usual 6 months, pwede po sila mag-apply ng super visa. Napakalaking advantage po nito dahil normally kapag pumasok kayo as visitor in Canada, you're only authorized to stay for 6 months. Kailangan nyo pong lumabas at pumasok ulit or mag-a-apply po kayo ng extension hanggang sa mapaso ulit yung authorization ninyo to stay. At before mapaso ulit, apply ulit. So syempre paulit-ulit. Pero kung super visa ang pasok ninyo into Canada, normally ang binibigay sa inyo 5 years to stay in Canada na napakahaba. Kung tutuusin, 5 extension application yon, 500 Canadian dollars ang may titipid ninyo versus sa $100 na ibabayad ninyo for the super visa. Pero syempre, yung bar na kailangan ma-meet ninyo for super visa, mas mataas. So una, sinabi na natin, it's only for parents and grandparents of Canadian citizens and permanent residents. Pangalawa, meron pong medical requirements ang super visa. Dahil po more than 6 months kayo magsistay in Canada, kailangan po ng tinatawag na upfront medical exam to come to Canada as a visitor. Dahil kailangan nila i-check kung kayo ay magpo-pose ng medical or risk for the health of Canadians kung kayo ay magsistay in Canada for more than 6 months. More information can be found on immigration's website about upfront medical exams. Kailangan po gawin ninyo ito with authorized panel physicians. Di po pwede na pumunta lang kayo sa family doctor ninyo. Kailangan i-check nyo po kung sino po yung po pwedeng puntahan. So, total po nito, mas mataas ang requirements dahil bukod sa medical exam, meron pa po tayong tinatawag na minimum necessary income requirement. So yung sponsor po ninyo, yung Canadian citizen or yung Canadian permanent resident na susuporta sa kanilang parent or grandparent na gusto mag-super visa to Canada, kailangan po pakita nila na kaya nila kayong suportahan financially in Canada. At hindi lang to pagpapakita ng bank accounts, guys. Kailangan mapakita nila na nami-meet nila yung minimum necessary income. Ano ba yung minimum necessary income or MNI? Ito po ay depende kung ano ang size ng family ninyo.
May link po kami na isasama dito sa video na ito papunta dun sa table ng immigration kung gaano po kalaki ang MNI depending on the size of your family. But the basic thing to retain, guys, is yung pagbibilang ng size of the family for the MNI kasama po kayo. So halimbawa, kayo po, single, sinosponsor nyo po ang inyong magulang, dalawa sila, ang bilangan po dito, kayo, ang mother ninyo, ang father ninyo na pupunta sa Canada. So, ang bilangan po, baseline is 3. Kayo po ay may asawa o anak. So, kailangan nyo pong bilangin ang sarili ninyo, ang inyong asawa, ang inyong anak, at ang dalawat pa po ninyong magulang. So, ang bilangan po, 5. So, in other words, depende sa size ng family ninyo, ima-match nito sa table na pre-provide ng IRCC. Kung nami-meet ninyo yung basic requirements, eligible kayo to apply for a super visa for your parents or your grandparents. Guys, just as a reminder, kahit na super visa ang tawag dito, wala po tong superpowers. Hindi po ito binibigyan ang kanyang holder ng authorization to work. Kung gusto pong magtrabaho ng isang foreign national in Canada, kakailanganin pa rin niya ng work permit. Ito pong super visa, pwede lang kayong manatili as a visitor or as a temporary resident in Canada, but it doesn't authorize you to work. Magkalinawan po tayo dito sa parte na ito. Isa pa pong reminder, guys, if you're holding a super visa, typical question is, eligible ba kayo for any public benefits such as healthcare? Well, the quick answer is no. And ito po yung isa sa mga additional requirements for a super visa. Kailangan po yung mag-a-apply ng super visa, may pakita nila na nakapag-purchase sila ng health insurance. At hindi lang po ito travel insurance from their home country. Kailangan po yung health insurance na ipapurchase nila ay doon mismo sa Canada binili. So, kailangan yung provider is a Canadian insurer. Lastly, guys, typical question na dumarating, paano kung gusto nilang manatili sa Canada permanently as permanent residents? Kung totoo po nito, meron pong ways to sponsor your parents or your grandparents into Canada as permanent residents. But that's an entirely different topic, so watch the space and look out for the video where we talk about parent-grandparent sponsorships. So guys, if you found this video useful, please like, share, drop us a comment, share your topics for suggestions para ma-discuss namin later on. Pakishare naman sa parents and grandparents niyo, baka mapakinabangan nila tong video na to. Like and subscribe. And again, this is Lou, your immigration lawyer, and I'll see you at the next one. Take care.